Pray muna po tayo. Come to God. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami muli samba. Guidance, as lagi po na biyaya ng Banal na Spirit. Sa inyo aming isipan, godly. Thank you, Lord, in Jesus. Okay. So, start po tayo. Sa history po ng Pilipinas, mga sunog, fire. Mga hindi malilimutang sunog na nangyari po sa ating bansa. Hindi naman po sunod-sunod sa lala, pero unang-una, natatandaan niyo po ba yung ozone disco na sunog? 1996. Mga tao, gante, sarado na yung klase, sila, disco, ozone disco kasi sa Quezon City. Problema, nakasunog po, walang fire exit. So, 162 po ang namatay, 1996. Kami pong namatay po doon. Tatandaan ko po. Siguro di pa pinapanganak. 2001 naman po, yung Manor Hotel. Ay, yan nga pala, may picture ako sa... Yan. This one. Dami pong patay po dyan. Manor Hotel. Dami ho dyan pastor na namatay. Tsaka para may conference po sila dyan. Problema, nakasunog. Naka-ano po lahat eh. Yung naka-grills. Usual, dadating ang bombero, walang tubig, naka-short, walang gamit, sunog. Halos ang namatay po dyan, na-suffocate. Yung nasa gitna po sa taas, ito po yung sa Candelaria. Po ang namatay po dyan. Malit lang na bahay po, up and down. Alam siguro narinig niyo po. Lola, tapos ang pinsan po nila, bata. Yung bata po, nakitulog lang po yun eh. Ayaw nga matulog pa dyan eh. Pinilit lang nila. So, as usual, yung bombero dumating, walang tubig, ang gamit, ayaw pa nila maniwalang may sunog. Kaya yung inaapula na yan, patay na yung mga tao. Kentex Manufacturing, 2015, yung nasa dulo po. Pabrika ng sinelas. Nasuffocate yung mga tao kasi rubber, yung goma, ay, 72 po ang patay. So, sa Manor Hotel nga pala, 74 ang namatay po dyan. Kasi ito pong sa Tugigaraw, bed and breakfast pension. Ito po ay parang dormitory. Kinabukasan po nursing licensure exam. Halos mga namatay po dyan yung mag-exam kinabukasan. Gante. Ganun po. 2010 po yan, 16 ang namatay. Ito naman po, ito pong ito po yung yung sa wig factory po. Wig factory. 42 po ang namatay po dyan sa sunog. At ang pinaka-outstanding po, alam niyo po ito Doña Paz. 4,000 ang namatay po dyan. Panggaan po yan ng 2 barko. Ito po yung pampasahero, yung Doña Paz. Ang alam ko po yan po ay pagmamayari po ng Perwisyo Lines. Ay, Sulpicio Lines. Perwisyo talaga. Ng Sulpicio Lines. Ang binangga po ba naman nila, tanker. May mga lamang gasolina at langis. Bigabanggaan sa dagat. Yan po yung lumubog kasi nga nasunog. Pero eventually, hindi po sila namatay dahil nalunod. Ang problema, doon sa manifesto, 4,000 po yung mga taong nakalista. Hindi pa kasama yung 2,000 hindi niya nilista.
So, over, ano to? Tawag na, tawag na to? Overloading sila, no? 2,000. So, yan po ang pinakamatindi sa disaster po sa nangyari po sa Pilipinas. Alam niyo po, yung apoy, yung sunog, yung apoy po, no? Fire is both helpful and devastating. Nakakatulong ang apoy, pero nakakasira din po siya. Po, tandaan niyo po yan, ha? Nakakasira po siya. Kapag ang apoy po ay hindi po nakontrol, yan, papatay po siya. Makakapatay po yan, saka nanira po ng ari-arian po siya. Pero kapag ang apoy po, na-manage mo naman ng maayos, pwede yung gamitin panluto, di ba, no? Kapag papainit, ginagamit po siyang ilaw. So ngayon pong umaga, kasi pinag-aaralan po natin yung refined by through trials, tayo po yung nililinis, tinuturuan, pinalalagos sa pamagitan ng pagsubok. Ngayon po, titingnan po natin yung yan. God's great design when it comes to trials. Alam niyo po, ang Diyos ay merong napakalaking layunin patungkol po sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. God's great design. Ang pagdurusa po, paghihirap, pagsubok po ay hindi natin maiiwasan yan bilang mga tao. Bahagi po talaga ng ating buhay. Wala pong tao na immune po dyan. Wala po sabihin nyo, hindi, sanay na ako dyan, maniwala ka. Ay, kahit na sabihin mo marami ka ng pinagdaan ng pagsubok, walang tao pa rin na immune sa pagsubok. Dumadating po talaga yung panahon na nalulungkot ka, naiiyak ka, talagang pinanghihinaan ka din ng loob. Ano? So ang tanong kasi minsan, bakit ba hinahayaan ng Diyos na tayo po'y dumaan sa mga kalungkutan? So why does God allow suffering and trials? Ba't niya pinapabayaan mangyari po sa atin ito? Diba, no? Well, God has good intention about the sufferings, about the trials. Meron siyang magandang layunin po dyan. No? So, God dinisenyo ng Panginoon ito para mapalakas yung ating pananampalataya at mahubog po yung ating mga pag-uugali, yung ating karakter. Kaso nga lang, bagamat maganda yung purpose ng Panginoon, maganda yung layunin niya sa pagsubok, ito rin minsan nagiging dahilan bakit ang tao lumalayo sa Diyos. Paano minsan yung pagsubok, nadi-discourage, nasisiraan po tayo ng loob, no? Maganda yung design ng Diyos, puro problema minsan, yung dating sa atin hindi maganda. Kaya iba po yung nagiging reaksyon, no? Instead na maging positibo tayo, positive po doon sa trials, nagiging negative tayo. Minsan sinasabi nga nila, Diyos siya, dapat tulungan niya ako. Diba? Kala ko ba mapagmahal siya, bakit niya pinababayaan niya magkaganito ako? Akala ko pa naman, pa naging Christian ako, okay na lahat. Actually po, hindi nga ganon. Tandaan nyo, yung pagsubok, ito po ay nagpapakita kung ano po yung antas na naabot ng iyong pananampalataya. Ang akala natin, okay tayo. Okay lang po ako. Wala akong problema. Talaga? Pagdating ng pagsubok, makikita mo, napakadami mong problema. Akala mo okay ka. Ayos na ako. Hindi pa tayo ayos. Dahil nung dumating yung pagsubok, doon na pinakakita kung sino talaga tayo. Di ba? Kaya akala natin na pag maganda lang ang panahon, ay ayos na. Hindi po. Malalaman mo ang tao kung ano talaga yung what's inside, kung ano yung nasa sa loob niya kapag dumating na nga yung mga pagsubok at yung mga problema. Diyan mo makikita na, ay, ganun pala ako. Hindi to para ipakita sa iba, kundi para ipakita sa akin at sa iyo kung ano talaga tayo. Kasi hindi natin makita eh. Diyan mo makikita yung level of spirituality mo at saka gaano kataas ang iyong pananampalataya. Kaya minsan inisip natin, wala ba akong problema eh. Yun ang akala mo. Marami ho tayong problema. Akala natin malakas tayo. Akala natin na okay lang. Hindi po tayo okay. Hanggang sa dumating yung pagsubok, diyan mo makikita kung ano po talaga yung klase, yung kalidad ng iyong pagsunod sa Panginoon. Marami po akong marami na po ako na o ba't di ka na dumadala? Minsan, nandun po ako sa may bayan, may lalaki, di ko na maalam, hindi naman siya tinitingnan ko, may batang babae, para siyang para siyang special child. Naawa ako, sabi ko, nandun siya. Yung Romano, yung pinaglilitsunan, tapos may bakery doon. Ginawa ko, bumili ako ng pagkain.
Sabi, naawa ko sa bata. Babae, malaki na siya pero special siya. Halata naman sa itsura niya, no? Maya-maya, may lalaki tingin na tingin sa akin. Ayun pala yung tatay ng bata. Sabi niya, nagpasalamat sa akin. Sabi niya, kilala niyo pa ho ba ako? Tinanong ako. Sabi ko, di po eh. Sabi niya sa akin, ikaw yung nagkasal sa akin eh. Ha? Ako nagkasal sa'yo? Sabi niya, matagal na. Siguro mga 20 years ago. Wow. Matagal na. Sabi niya, ha? Ako talaga, oo. Naalala ko na. Sabi ko, oo. Isang taga-Conservative Baptist, may Bible study po siya. Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako, may Bible study ako eh. Live-in lang ito eh. Pa nating, kasal mo para ano? Sabi ko, naaalala ko na ikaw. Oo, matagal na yun, matagal na. Sabi ko, kamusta ka naman? Ako dumadalo eh. Bakit? Kasi mula nung mamatay yung aking sabi niya, tiraan daw siya ng loob. Tumigil na siya. Sabi ko, hindi ka na ulimatin. Hindi na po, tagal na ho eh. Mula nung nagka-cancer asawa niya. Ganun po, sabi ko, ganun ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko na nga siya matandaan. Ang tagal na eh. Isikita niyo mga kapatid, so doon nalaman, akala mo okay ka, nung dumating yung pagsubok, hindi ka pala okay. Akala mo, ang lakas mo, hindi pa. So pinapakita lang Diyos, anak, yan yung ating dapat ayusin. Hanggang ngayon, nakikita ko siya kasi nagbibiyay sa tricycle, no? Na talaga siya nag-church. Sabi ko, anyway, ikwento ko lang po, no? Kasi nagulat ako, sabi niya, tinatanong niya ako kung kilala ko siya, sabi ko, hindi po eh. Di ba? Ano bang sabi po ni Peter? Si Peter po, grabe mga pinagdaanan po niyang problema, no? Sabi po niya rito sa English, no? 1 Peter chapter 1, basahin muna natin sa English, no? Sabi po ni Peter, verse 6, in all this, sabi ni Peter, you greatly rejoice, though now for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Sa Tagalog po yan, ang sabi po ni Peter, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Alam niyo, pag nasa pagsubok ka, parang hindi maikli yung panahon eh. Diba? Parang ang haba. Parang yung para sa taong nababagot, ang oras ang bagal. Hindi ba papansin? Pag nababagot ka, ang haba ng oras. Pero para sa taong nag-i-enjoy, tapos na. Ganun ang buhay, no? Kaya pag nasa pagsubok ka, tapos nakaranas na ba kayo, yung magdamag, di ka nakakatulog, parang tagal naman mag-umaga. Minsan, naranasan ko, may orasan kami, pati yung tik, naririnig ko eh. Ang layo ng orasan. Ibig sabihin, gising ka. Sabi dito, sa maiksing panahon hindi. Pag nasa pagsubok ka, palagi mahaba yung panahon. Tingnan mo yung katabi mo. Mahaba ho ba? Mahaba ba? Ba? So, sabi dito, ang ginto, sabi dito, no? Bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na maihayag si Kristo. Yun, no? Dito po, ikinumpara ni Apostol Pedro ang pagsubok, yung mga kahirapan, yung mga problema, parang isang apoy. Sabi natin dalawa pag minanage mo, healthy, helpful. Pag hindi mo ma-manage, destructive yan, nakakasira. Diba? Nakakasira. So, ngayon titingnan natin yung bakit ikinukumpara ang pagsubok sa apoy. Ba't may ganong comparison? Why trials are compared like fire? Bakit ganon po siya, no? Kasi sabi nga rito, the fire reveals the worth of gold. Yung apoy daw, pinakikita niya kung anong klaseng ginto ito. Kaya nga pala, paano natin malalaman yung ginto? Anong klase ng ginto? Anong tawag natin doon sa mga, yung mga level ng ginto? Anong tawag natin doon? Carats. Kaya, parang 24, yan kaya ba? 24K, no? Yun yata ang pinakamataas, no? Sa silver, ganon din po.
So, meron po siya mga carats po, ganun. No? So, malaman, ang tanong kasi, anong kalidad ng pananampalataya mo? Kung ginto ka, anong carats ka? Tanong mo sa katabi mo. Anong carats mo? Yung iba? Anong carats? Siyempre, hindi mo alam eh. Ang ginagawa nila para malaman, pinadadaan sa apoy. Pinadadaan sa apoy, no? Yun, doon pala nalalaman, mga kapatid. So, testing by fire is part of the metals workers process to determine the quality of the metal. Yung apoy pala, talagang bahagi yon para malaman na ano bang quality meron dito po sa metal na ito. Tapos, ang ginagawa pala niya, kapag ang metal, pinadadaan pala sa apoy, yung mga impurities, yung mga dumi, umaakyat sa taas. At yung mga totoo, mababa po doon sa lalim. Kaya pala nila, hindi po yung nila basta-basta magagawa. Kung buo, kinakailang tunawin po talaga siya. Grabe, no? Tutunawin tayo ng mga pagsubok para malabas yung quality, yung ganda ng pananampalataya natin. Ang hirap naman. Ang hirap naman po, Panginoon. So, kaya minsan sa ating pagsubok, mapapansin natin, talagang walang magawa, kundi iiyak tayo, malulungkot tayo. Bakit nga ba itong pagsubok ay katulad ng isang apoy? Number 1, sabi po dito, ang apoy, sabi po niya, so una-una, because fire, yung trials, it is difficult. Tagalog po yan, kasi ang pagsubok po ay ito ay mahirap. Mahirap naman po talaga, no? Alam niyo po, sabi nga, kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, akala natin, kapag sumunod ka sa Diyos, lalong magiging okay. Hindi po. Lalo ka pang susubukin. At wala pong tao, kahit Christian na po, ay naging immune po sa mga pagsubok. Hindi po, no? Ang apoy, hindi mo siya kayang hawakan sa iyong kamay. Hindi mo makukontay ng apoy. Bakit, no? Kasi nga, ang pagsubok para tayong si Superman. Siya nga pala, ano yung nagpapahina kay Superman? Ay, di yung kryptonite. Yun yung nagpapahina sa kanya eh. Tayo rin sa ating buhay, malimit yung mga pagsubok, ito yung nagpapahina sa ating buhay. Diba? Kasi nga, sabi natin, ang hirap eh. Kaya imbis na maging welcome tayo, maging yakapin natin, hindi, takbo tayo, alis na. Aalis ka na, hindi ko, Lord, ayoko yan. Sino ka naman gusto may problema? Tapos ang nangyari, pag may problema tayo, yung mga katotohanan sa Biblia, yung mga pangako ng Diyos, hindi mo na maintindihan. Parang nabulag ka na, nakatutok ka lang sa problema. Di ba ganon? Parang wala kang tinatanggap na paliwanag, wala. Kasi, nabalot ka ng pag-alala at takot at yung galit siguro o yung problema. Nawala na lahat yung sinasabi ng salita ng Diyos. O, tingnan po natin yung salitang trials, yung mga problema, may mga synonyms yan, yung mga kapareha sa salita. Pero tinagalog po natin. O, tingnan natin trials. Ano yung Tagalog na trials? Paglilitis. Pagsubok. Hindi ba trials, no? O, sige, pagsubok. Okay. Ano pa? O, tribulation. Anong Tagalog niyan? Pighati. O, pighati po yan, tribulation. Problem, siguro naman. Solusyon. Hindi. Siyempre, problema. Ito, difficulty. Yan yung kahirapan. Difficulty. Isipin mo yan. Obstacle. Hadlang. Diba? Hadlang. Frustration. Kabiguan. Diba? Tanong mo sa katabi mo, alin dyan ka ngayon? May pighati. May kabiguan ka. Meron bang hadlang? Ang dami actually po yan. Mapapansin niyo po, lahat po yan negative. Wala namang maganda sa pagsubok, pighati, problema, kahirapan, hadlang kasi, hindi kayo lahat naman po yan negative. Mahirap po talaga. Kaya pala, ang problema, ang trials, ay kinumpara sa apoy ni Apostol Pedro kasi una-una, siya po ay mahirap. Kahit na po, even the most obedient and committed follower of Jesus, yung pinakamatinding sumusunod na sa Panginoon, grabe po yung trials po. Maniwala po kayo mga kapatid. Sample natin tingnan natin si Apostol Pablo. Kung talagang merong super Christian o super apostle, si Pablo na yan. Pero mo sa Biblia, 13 books, siya na po ang sumulat sa 13 libro sa Biblia. Kadami.
Eh si Moses nga, lilima lang. Oh. Di ba? Siya nga pala, si Solomon. Ilan ang sinulat ni Solomon? Sinulat si Solomon eh, Nanay Mila, no? Okay, Arvin, bigyan mo ako sinulat ni Solomon. O, Song of Solomon. O, tama, no? Ano naman? O, meron ka ba alam, General, sinulat ni Solomon? Hindi ba yun yung nagluluto ng ano, ng chami sa Hindi! Hindi nga yung kawikaan ni Solomon yon. Eh, yung pinakamaikling libro sa Biblia, Shell, pinakamaikli, Ecclesiastes. Mga ngaral. Eh, di kay kanya po yon. So makita po natin ilan. Pero kung meron na pong super talaga, pinakamatindi, pinakamalupit, wala ka ng ano, Apostol Pablo. Ay wala eh. Ang sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 12, sabi niya, walang tao na nakapunta doon sa presensya ng Diyos at nakabalik. Kasi pag pumunta ka na sa, sa heaven, wala na. Ay siya lang ang pinapunta ng Diyos, pinabalik. Diba? Grabe yung kanyang mga karanasan. Pero mga kapatid, hindi po siya naging exempted sa mga pagsubok. O ano sabi po ni Paul? Sabi po niya, 2 Timothy chapter 3, you, kausap niya si Timothy, no? You, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, and the persecution I endured. O, sa Tagalog po yan, ngunit sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo, ang aking ugali, layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Lystra. Napag-itiisan ko ang mga ito. Kaya huwag mo sabihin, lumalago ka, ay walang problema. Grabe yung pagtitiis nga ni Pablo eh. Sobra. Sabi po niya, no? Ang maganda naman dito, sabi niya, sa lahat ng iyon, iniligtas ako ng Panginoon. Sabi, no? Grabe yung pagtsatsaga, yung pagtitiis ni Pablo, yung mga hirap na dinanas niya dahil sa gawain ng Panginoon, dahil sa kanyang pagsunod. Kaya kung iniisip mo na ngayon ayos ka, hindi ka ayos. Talagang dadaan ka dyan para mas lalo pa tayong ayusin ng Panginoon. Pero maganda kay Pablo, despite the challenges, kahit na gano'n ang pinagdadaanan niya, nanatili po siya sa Panginoon at hanggang sa kanyang kamatayan, siya po'y naglilingkod po sa Diyos. Ano sabi po niya? Sabi niya, 2 Corinthians chapter 11, itong mga taga-Korinto, ang titigas ng ulo ng mga taong ito. Sabi, yung sinimulan niyang gawain, ang sama-sama ng loob niya. O, babasahin na natin sa Tagalog. O, sabi po ni Paul, sabi po niya, no? 2 Corinthians 11:24, 5 beses ako tumanggap ng 39 na hagupit mula sa Hudyo. 39 na lashes. 5. Kung 40 times 5, ilan yon? 40 times 5. Ilan? Yung iba sagot eh. Kasi ma-minus mo kasi hindi 40, 39 eh. So babawasan mo lang ng 5. Diba? Sa mga Hudyo, mga kababayan niya, 3 ulit kong naranasan hagupit. Bukod pa doon sa mga Hudyo, bukod pa sa mga Romano. At minsang pinagbabato. Iba yung kwento doon sa Acts eh, nagpipreach siya, binato siya, ay tambak na ng bato, akala nila patay na, duguan. Mamaya nagpagpag lang, bumalik na uli, nagturo. Grabe, sabi ko, matindi itong taong ito eh. Pag tayo, iyak na. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan, buong araw at gabi, akong lulutang-lutang sa dagat. Sige, anong kinatatakot mo at lulutang-lutang ka sa dagat? Anong kinatatakot mo doon? Mga dulong. Mga sapsap. Sige, pating. Sabi dito, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, tulisan, sa aking kababayan, sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Pati yung mga fake pa ng mga nagsasabing Christian, pati siya. Pinagsasamantalahan na rin si Pablo. Grabe mga kapatid yung pinagdaanan ni Paul. Ano sabi po niya, no?
Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat. Pero hindi pagko-computer, ha? Pupuyat nag-Netflix ka lang. At matinding gutom at uhaw. Hindi dahil nagpapasexy. Naranasan kong ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Bukod sa lahat nito, araw-araw ko pinapasa ng alalahanin para sa lahat ng iglesia. Isipin mo, ang dami na niyang pinagdadaanan, iniisip niya pa yung pinoproblema pa niya yung mga taong kanyang inakay. Ba't ito'y ganito? O, kapag may nangihina rin ako. Kapag may nahuhulog sa kapagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Isipin mo yun? Kaya nga sabi mo, kapag ikaw ay gusto mong tumuloy sa Diyos, mga kapatid, grabe pagdadaanan. Kaya hindi po totoo na pag ikay naging Christian ayos na hindi po. Kaya because this is difficult, mahirap po ito. Pangalawa, kasi ikinumpara po siya sa apoy, it is difficult. Pangalawa, it is heavy. Mabigat po yan. Ay, isipin mo yung pinagdaanan ni Pablo, napakabigat po niyan. Kaya nga, pag may problema tayo, ang term natin, may pasanin po ako ngayon eh. May load ka eh. May binibit-bit ka. May kabigatan. So, ang problema po ay yung kahirapan na pinagdadaanan po natin, ay ito po ay talagang grabe po yung pasan po sa ating puso, sa ating isipan. Minsan, it is emotional. Minsan, it is mental. Kumbaga, iba, no? Iba na iniisip-isip mo siya eh. O ganun po talaga siya. At ito minsan yung pinanghihinaan tayo ng loob, parang ayaw na natin eh. Ayaw na natin eh. Mo pagpatuloy kasi ang hirap no? Oh. Kaya pag naging Christian ka, hindi ka makakalibre mga kapatid sa problema. Kundi ito pa nga yung kabaliktaran. Maraming pagsubok ang pagdadaanan. Kasi nga hindi yung style natin, hindi katulad ng mundo'y na ano na hindi naman pwede gawin yan. Hindi naman ko pwedeng gawin. Iba po yung paraan na pinagagawa sa akin ng Panginoon. So, yung ating mga pagsubok na pinagdadaanan, unang-una, hindi lang ito mahirap, ito po ay mabigat. Mabigat po siya. Mabigat po siya, hindi nakakatuwa. Aniwala ka, no? Kaya, dito po, may isang tao, sa Biblia po, no? Isipin mo kung gaano yung pasaanin na pinagdaanan po niya. Kita natin, sa buhay po ni Job. Si Job po, grabe po yung pinagdaanan po niya. Sobrang bigat sa kanyang kalooban. Isipin mo yan, ha? Pagbigyan natin, no? Diba, sinubok siya ng pinagmamalaki siya ng Panginoon, eh. Pero sabi ni Satanas, huwag ka maniwala dyan, fake news yan. Yan naman, kaya nagtatapat yan kasi binibless mo siya. Kunin mo yung kayamanan niya. Isusumpa ka niyan. Sabi ng Panginoon, hindi ako naniniwala dyan. Sige. Sabi niya, subukin mo siya, pero hindi mo siya pwedeng patayin. Ay, hindi nagtagumpay si Satanas eh. Ang sabi niya, kaya naman, isipin mo, galing pa rin niya gumawa. Kaya naman niya sumusunod pa rin sa'yo kahit marami siyang problema. Kasi nga, malusog siya. Bigyan mo ng sakit yan. Wala ang kayamanan, nagsakit pa. Pero ganun pa din. O, tinan nyo ha. O, anong nangyari kay Job, gaano kabigat? Tagalog na po, no? Isang araw, ito na, nagpe-pray si Job niyan eh. Katapos niya mag-devotion, isipin mo, nagde-devotion yan eh. Isang araw, nagkakainan at nagiinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang pangalan na kapatid na lalaki. Walang ano-ano'y dumating kay Job ang isang tauhan niya, sinabi to, kasalukuyan po namin pinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ng mga asno. Nang may dumating na mga sabeyo, sabeyo, kinuha po nila ang mga baka at asno, pinatay po ang aking mga kasama. Ako lang pong nakatakas upang magbalita sa inyo. Nagtira talaga ng isa. Para may magbabalita. Tama, ito matindi. Hindi pa nakakatapos sa pagbabalita. Nagsasalita pa, may dumating na ulit. Sinabi naman ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay. Lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa iyo. Habang nagsasalita, alin? Sabi nito, verse 7, halos di pa nagsasalita, nakakatapos ulit. May isa na namang dumating, sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo, pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po nakatakas upang magbalita. So 3 na nagsasalita. Hindi, maintindihan ni Job siguro kung sino pakikinggan. Sabay-sabay na eh. Hindi pa halos Habang ang mga anak po niya nagkakainan at nagiinom sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po na napakalakas na hangin ng bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po natirang buhay upang magbalita sa iyo. Grabe, ito na po yung pinakamatindi.
Ay, sino ba si Job? Matapat daw. Hindi siya nandadaya. May takot sa Diyos. Sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Grabe po ito. Abay, napakaano po ito. Napakabigat. Isipin mo, paano mo dadalhin lahat yan? Ang matindi niyan, hindi po yan. Dumating yung isa sa kalaban niya. Sino kaya? Yung misis. Kasi nag-worship siya, nag-pray siya. Sabi niya, ikaw talaga may ka. Nagkaganyan na nga tayo, ang ginagawa mo, nagpe-pray ka pa. Sabi niya, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Isipin mo yun, ha? Grabe, wala siyang kakampi. Wala siyang kakampi. Walang kakampi po si Job. Mabigat po mga kapatid, kaya apoy. Tapos hindi lang po yan. It is painful. Ay, pag hinawakan mo, pag hindi ka naman nasaktan yan, ewan ko lang. Di ba? Nakita niyo po, no? It is painful. Ito po ay masakit. Ha? Nagkukos po ito ng emotional pain. Physical pain. Di ba, no? Mental distress. Nagkakaroon ng kalungkutan. Kabiguan. Minsan hindi na yung physical yung emotional na lang po Yung emotional na lang. Kaya dito makita po natin, kaya pala ikinumpara ni Apostol Pedro ang pagsubok sa apoy kasi ito po ay mahirap, mabigat at masakit. Painful. Painful po yan. Alam mo po sa Bible, meron pong isang propeta, ginawa niyang libro yung mga samanan ng loob. Isinulat niya lahat. Ang title po ng libro ay Lamentation. Ano sa Tagalog yan? Panaghoy, iyak. Wala nang ginawa si Jeremiah, ang dami niyang problema, isinulat niya lahat yung sama ng loob niya. Ayan, basahin niyo yung Lamentation. Kaya nga Lamentation Ang tawag nga kay Jeremiah, the weeping prophet. Siya po yung propetang wala nang ginawa kundi umiyak dahil sa sama ng loob niya, sa dami niyang problema. Ginawa na nga niya, libro. Dear Taro. Ano yun? Ano yung kay Dear Charo? Anong palabas yun? Ha? Magpakailan na parang hindi yata yun. Kalaban yun Yata yun magkaiba yata yun no? Parang, alam no? Ano nga pala yun? Ano yung kay Dear Charo? Maalala. Malala. Ay, maalala mo kaya. Sa sobrang sama ng loob ni Jeremiah, ginawa na niyang libro. Ay, isipin mo naman ang Israel, ang tigas ng ulo. Ay, hanggang ngayon, magano naman sila Isipin mo, sama ng loob niya. Pinagbabantaan siya. Sabi niya, Panginoon, bakit naman ganon? Ako na ngayon nagtatapat. Talaga lahat ng reklamo niya, lahat ng sama ng loob, isinulat niya, ginawa niyang libro. Ha? Sige po, mamaya po, pasusulatin ko po ng maalaala mo. Hindi totoo po yun. Kasi hindi madali Masakit po sa kanyang kalooban na siya sumusunod sa Diyos, pero grabe po yung pag-uusig at yung mga problemang kinakaharap niya. Actually, hindi pa po yan Kung babasahin niyo po yung libro ni Hosea, mas masaklap po yung ganyang kinaranasan. Si Hosea po, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Hosea, gusto kong mapangasawa mo yan si Gomer. Si Gomer po yan maayos naman babae, pero later naging prostitute. Isipin mo yung sakit nung kalooban ni Hosea. Alam mo sabi ng Panginoon, kaya ko pinayagan mangyari sa'yo para ipakita sa Israel kung paano ako nasaktan sa ginawa nilang pagtalikod. Amin po ba? Siya yung live na example. Kaya sabi ng Panginoon kay Hosea, kahit naging ganyan yung asawa mo, pag bumalik sa'yo, tanggapin mo. Tanggapin mo. Kasi ganyan ang ginawa ko sa Israel. Kahit masama ang loob ko sa kanila, tinanggap ko sila. Amin po ba? Ganon kalupit mga kapatid. Kasi ang pagsubo, it is painful. Masakit po yan. Amin po ba? Grabe. We live in a broken world. Mundo natin talagang wasak po ito. Kaya ang dami po nating sakit sa kalooban, sama ng loob. Iba't iba na po, maging financial man niya, emotional, social, lahat na po. Lahat po ay sumasakit po sa atin. Katulad ng problema, ang sakit sa kalooban, hindi mo na rin maiwasan po yan.
Kaya nga sabi po ni Peter, tutuloy po natin, sabi niya, sa 1 Peter chapter 4, verse 12, sabi po niya, tiyan mo mga minamahal, huwag na kayo magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Kaya huwag na kayong magtaka. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa na mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ang hamon po ni Peter, ganito po, no? Pag tayo doon nasa pagsubok, tuloy po tayong gumawa na mabuti. Ibang gusto natin gumante. Ganti tayo. Hindi, wag. Bayaan mo na ang Diyos dyan. Hindi mo na trabaho yan. Sabi niya, tinan mo, magpatuloy sa paggawa na mabuti. Ito yung challenge eh. Isipin mo nga naman, you were wrongly accused, pinaparatahan dito to, tapos gagawin mabuti, parang, Lord, parang hindi yata tama yun. Tama. Talagang hindi nga tama. Sa tingin natin hindi tama. Pero sa Panginoon ng Diyos, hindi, gawa mo siya. Amen po ba? Hindi mo sa katabi mo. Gawang kita na mabuti. Pero hindi siya yung tama. Sabi, gawang kita na mabuti. Huwag kang mag-alala. Kahit masama. Gagawang kita na mabuti. Kasi sabi rito, no? Ipagkatiwala sa Diyos na lumikha, sabi niya, patuloy na paggawa na mabuti. Tayo man po mga kapatid ay dumadaan po sa mga pagsubok, tuloy po natin yung pinagagawa sa atin Diyos. Amen po ba? Bagamat masama talaga ang loob, masakit, Lord. Alam mo, sa totoo, ayaw ko na, pero sige lang. Sabi, tuloy. Ang hamon po sa atin ng Panginoon, ganito po, kung tayo man ay dumadaan po sa apoy, ito po ang hamon po ng Panginoon sa atin. So, reviewin po muna natin, mamaya natin ibibigay yung hamon. Bakit ikinumpara sa apoy? Dahil ito this is difficult. This is heavy. And this is painful. Ngayon ang hamon po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ito naman maganda. Kung dumadaan ka man sa apoy na ngayon, Matthew chapter 11, ano sabi ng Panginoong Jesus? Sabi niya, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Wow! Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa iyo. Amen po ba? And he said, diba kanta yun? Cast your burdens upon me. Ano sabi? Those who are heavy, come to me, all you are tired of carrying heavy. For the yoke I will give easy and my burden is light. Come to me and I will. Ito po mga kapatid, maganda po sa English po yan, no? Come to me, all who are weary and burdened. Grabe, agang pagod na. Ang bigat-bigat, Panginoon, bibigyan tayo ng kapahingaan. Ang maganda po sa Panginoon, yung ibibigay niya, hindi lang physical. Patutulugin ka pa niya. Pero po isang pastor, si Richard Wormbrand. Panahon po kasi yung Bulgaria, part pa rin po yan ng Russia. Persecuted po sila. Sobrang sama ng loob niya kasi because of sharing the gospel, ilang beses po siya nakulong. Kaya kilalang-kilala na siya ng mga Russian soldier. Ikaw na naman. Kasi hinuhuli sila, nagpa-preach ng gospel, no? Kaso dumating po sa panahon ng kanyang buhay, talagang sobra na yung pahihirap. Pinahirapan kasi pinakita niya po sa US Congress, hinubad niya yung damit niya. Ang dami niya kanyang sugat. Hinubad niya, nag-testimony siya. Ang dami kaya niya sugat, yung papahirap ng mga Ruso, yung mga Russian sa kanya. Dahil sa pagpipreach sa gospel, grabe, pinakita niya yung kanyang usura, grabe, hindi nga alam nabuhay ka pa? Sabi nga niya, last time daw, dinala daw siya sa pinakamalalim na dungeon. Yung dungeon po, anong Tagalog? Yung kulungan na Sabi niya, ginaganon daw nga niya yung kamay niya. Hindi nga raw niya makita sa sobrang dilim. Ang problema po niya, bukod doon sa physical na torture sa kanya, yung emotional niya, grabe. Sabi niya, Lord, pag hindi mo ako tinulungan sa panahong ito, maniwala po kayo,
Bibigay na po talaga ako, sobrang hirap. Ikinulong ang kanyang asawa, pinatay yung kanyang mga anak. Grabe, sabi, Panginoon, di ko na kaya ito. Alam mo po, nung gabing yun, nung siya po ay nilagay sa kulungan, miraculously, isipin mo, nakatulog po daw siya. First time daw niya sa kanyang tanang buhay na nakatulog siyang mahimbing. Eh, isipin mo sa paghihirap na pinagdaanan niya. Kasi sabi nga ng Panginoon, pag dinala mo sa aking problema, I will give you rest. May po ba? Bibigyan tayo ng kapatid. Pray po tayo mga kapatid, pray po tayo. Pray po tayo. Ngayon pong umaga, let's bring our burdens to the Lord. May mga pasanin tayo. Ang sama, ang bigat-bigat ng pasanin ko. Ako po'y lungkot na lungkot. Disappointed ako, broken-hearted ako. Grabe, Lord. Ngayon pong umaga, mga kapatid, Jesus said, "Come to me, all who are weary and heavy burden." Dalhin natin sa Panginoon ito. Sabi ng Panginoon, araw-araw, bibigyan kita. Salamat, Panginoon, bagamat dumadaan kami sa apoy ng mga discouragement, pati, Panginoon, kalungkutan, kagipitan, pinagdaman, karamdaman. Salamat, Lord, na kayo bukas at handang tumulong dahil naaawa kayo sa amin, aming mga pinagdadaanan. Hindi namin kaya, Panginoon, ito po mga pasanin sa buhay. Kaya nga ibinibigay namin sa inyo, Panginoon, dahil kayo po'y mapagmahal, makapangyarihan, at may kakayanan para malutas, Panginoon, ang aming mga. Kaya ngayong umaga, ang prayer ko po sa bawat isa po sa amin, lalabas kami, Panginoon, yung mga pasanin po namin, inalis nyo na sa aming puso, Panginoon. Yung aming mga kalungkutan, pinaltan nyo po ng kagalakan, Panginoon. At yung kaguluhan sa aming isipan, pinaltan nyo po ng kapayapaan. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang panalangin ko po sa atin, sa bawat isa po sa atin. Kapayapaan ng Diyos, pag-ibig, kanyang habag at pagpapala, natanggap natin. Ito po aming prayer. In Jesus' name, let's say Amen. Amen. Palapan po natin, Panginoon. Thank you. Praise God. Lahat naman po ay dadako po sa kay sa Malakay 3. Kainin po ang inyong kaika pang matugunan ang kailangan sa gawin ito subok sa kawan puhusay na po dito ang pagbibigay o isang utang ating Panginoon. Na po dito sa Malakay 3 natin ang buong ating kaika po upang makita ang kanya. Pag po may nanampalataya tayo sa ay ipakita natin po ang ating pagsunod kahit po ito ay sa pagbibigay ating mga ikapo at handog. Kaya po narinig dumating man ang
trial sa ating buhay, tuloy pa rin po tayong sumunod at magbigay sa gawain ng Panginoon. Dahil dito po talaga masusubok ang ating pagsunod at pananampalataya sa tayo po ay manalangin. Diyos, salamat po sa araw na ito. Nagkaloob niyo. Salamat po sa lahat ng tatanggap naming biyaya mula sa inyo. Diyos po kaming nagpapasalamat. Pagkakaloob mo po sa amin ng kakayahang magbigay ng bayan niyo po kami ay upang ito po ay maging ayon sa inyong kaloob. Kalain ninyo po ang bawat isa sa amin at ang aming mga handog upang ito po ay maging pagpapala rin sa inyo. Tulungan niyo po kaming maging tapat, tunurin sa inyong pautos. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ay aming samot dalangin. Pangalan po ng tayong magbigay.
Okay, tayo po itumayin lahat at tayo po ay pagkatiwala natin sa Panginoon ng araw na to. Salamat sa Diyos sa kanyang kasihan. Upo tayo at ipikit natin ating mata. Panginoon, nagpapasalamat po kami, tunay, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa anumang pinagdadaanan namin, Panginoon, mga mabibigat man, mahihirap at masakit sa aming kalooban. Lord, ikaw ay hindi nagbabago. Patuloy, Panginoon, makapangyarihan, nagmamalasakit at nagmamahal, Panginoon, sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, igawad po ninyong pagpapala, ang kapayapaan, ang provision sa bawat isa, Panginoon. We also pray, Lord, for those who are sick. We pray for your healing upon them, O God. Salamat, Panginoon, na we have started our classes this week, last week. Tapos tuloy-tuloy, we pray for wisdom and strength, Lord God, do sa mga estudyante, sa mga magulang, sa bawat isa, Panginoon. Lord, ibinabalik po namin ang mata sa papuri at ang pasasalamat sa inyong pangalan. Ito po ang aming prayer sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Tayo para po sa ilang... 5:30 p.m. Nagkakatipon po dito tayo para po manalangin. Ano po, so kung kayo po ay available Tuesday, pagkalabas po ng school or ng work, ano po, we invite you, encourage you to attend our prayer meeting every Tuesday, 5:30 p.m. Dito po yung ginaganap sa church. Ano po. And also, we have an online prayer fellowship. Ito po ay ginaganap naman every Friday 7 p.m. pero ito po ay via Messenger. Ano po? Via Messenger group. So kung kayo po ay willing na umattend po dito, makisama po sa pananalangin din online, ay in-encourage po namin ng bawat isa. Pwede po tayong makikoordinate sa ating prayer ministry leader, kay Ate Ishel, or kaya naman po ay kahit sinong mga D-group leader po natin. And also, kapag ka naman po last Friday of the month, meron po tayong night of prayer and worship. So yun naman po ay inaalis muna natin yung mga gawain natin ng online and ginagawa po natin siyang physical dito po sa church yun ginaganap. It's 7 p.m. until 9 p.m. Then also, patuloy pa rin po natin encourage, i-invite yung mga kabataan natin to attend our TMI Youth Worship Service o yung tinatawag po nating Ignite. So ito po ay tuwing Sabado, it's 1 p.m. dito po sa church ginaganap. Ano po? So patuloy po nating i-invite yung mga kapitbahay natin, kaibigan natin, mga estudyante natin, ano po, kaklase natin na umattend po ng ating Ignite Saturday 1 p.m. And also, yan, ang ating mga birthday celebrant this coming week. Ako lang po, hindi ko kita. So, June 23 ay magdiriwang ng karawan. Cedric. John Cedric. Marcado. Apo, si Cedric. Ano, and also, June 25, Josel Pasinay. Ito po yung mga BS natin sa may kalit-kalit. Ano po. So, happy birthday, Cedric and Josel. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala po ng Panginoon. Wala na. Magkakain lang po tayo, then after po nun ay i-continue po natin yung assessment para po dun sa mga tao po na hindi pa po na-interview last week. Ano po. And also, yung pong mga hindi pa po nakatapos ay dito po, tama po, Pastor, sa may children's
room po tayo pupunta. So mamaya po i-announce si Jenna Rose yung names. Nung mga hindi po. So lalapitan na lang po yung mga hindi po nakatapos ng ating shape training. So dito po tayo sa may children's room. And that would be all po ngayong umagang ito. To God be the highest glory. Muli, palakpakan po natin ang Panginoon. At para naman po sa magsaserve, ang atin pong magsaserve ngayong umaga ay walang iba kung hindi ang ating nakaabang young people girls.